ako'y naniwala na merong Diyos. Saan ko naman binase ang aking paniniwala? Ako pala'y naniwala dahil merong nagsabi sa akin at nagkumbinsi na merong Diyos. Kung totoo ang aking pananampalataya, ang aking paniniwala, bakit kailangan ko pa na merong assurance at merong pananakot para ako'y mamotivate na gumawa ng mabuti o kaya ako'y magkaroon ng pag-asa at kasiguruhan? Kung ikaw ay maniwala at sumampalataya, dapat hindi ka na mag-isip kung meron mang reward na iyong hihintayin o kaya kailangan mong sumampalataya at sumunod kasi ayaw mo maparusahan. Ang tama para sa akin, wala yung dalawang kondisyon na yun. Ang tama para sa akin ay ang karanasan na nagsasabi na alam kong merong Diyos. Hindi pananampalataya, hindi paniniwala. Sapagkat iyan ay nangyari lamang dahil processing lang ng iyong kaisipan. Pinoprocess lang ng iyong kaisipan. At dinugtong sa iyong damdamin, nagkaroon ka ng takot at pag-asa ayon sa kanilang mga interpretasyon sa kanilang mga nabasa sa Biblia. Kaya magmula noon, binago ko ang aking pakikitungo sa ating Diyos. At doon ko naranasan na tunay na mayroong Diyos, hindi dahil sa paniniwala. Kung hindi merong Diyos, at alam kong meron talaga dahil sa aking karanasan. Subukan ninyo, mga kapatid, na tingnan ang inyong nakalipas na mga taon. At tingnan ninyo kung saan nakita ninyo ang inyong mga sarili na para bang wala na kayong nakitang liwanag, na para bang hanggang dun na lang at sabi mo, ipaubaya ko na lang ito, wala na akong magawa. Maraming yugto sa aking buhay na hindi ko masabing aking napagtagumpayan. Dahil ang totoo, ang aking Creator ang nag-provide ng kaparaanan upang kung ano man yung aking nasumpungan na kung saan ang akala ko hanggang doon na lamang ako, hindi pala yun totoo. Siya ang nagbigay ng kaparaanan sa lahat. Kaya naarating ko ang kalagayan kong ito sa buhay na ito dahil siguro nandoon na rin yung aking pagsisikap. Kaya lang sa aking pagsisikap, may mga kalagayan talaga at mga tao na gusto kang harangan, gusto kang pigilan. Ang aking kaalaman, ang aking kamalayan, na totoo merong Diyos na kaagapay natin dahil nilikha niya tayo kasi kailangan niya tayo. Dahil kailangan niya tayo at tayo'y narito na, kailangan na niyang i-provide ang ating mga pangangailangan kahit hindi na natin ito hingiin. Kasi duty at saka responsibility ng ating Creator na i-provide ang lahat. At siya rin ang magbigay ng kasiguruhan na ang lahat ng bagay sa aking paligid ay merong law and order. Sa law and order na ito, nasisiguro na ang lahat ng bagay ay magpapatuloy ayon sa kanyang plano at gustong mangyari sa creation na ito. Nakakagalak isipin na totoo lahat ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na dapat huwag tayong mabahala.
Mapagpalang araw po sa ating lahat.